Ito yung ating pag-chop ngayon. May ulo yung ating i-chop. Siyempre, tanggalin natin yung ulo. Yan. Yung tuka. Ito. Bali, eksaktong 1 kilo ito. Ganito yung pag-chop natin. Yun. Yan. So, ilan ang ating na-chop? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 saka isang egg. Okay, what's up mga kakay? Long time no see. Matagal tayong hindi nag-upload dahil busy po tayo. Marami po tayong ginawa. Yan, nakita nyo kanina yung ating pinakitang pag-chop. Yung po ngayon yung updated na pag-chop natin. Kung napapansin po ninyo, ay iba po sa dati nating pag-chop. Kumbaga, nag-iba tayo ng style. Yun po ay kung good size. Good size lamang po ang pwedeng i-chop ng ganon. At maganda nga, maganda. Dahil nawawala yung ganong buto-buto sa manok. Dahil maganda yung pag-divide natin sa mga may buto, yung ribs. Yan, nadi-divide yan at nalalagyan ng laman. Kaya maganda po yung ganong pag-chop. Nasa sa inyo na yan kung ito ay tutularan ninyo o hindi. Pero ang suggest ko sa inyo, kung good size lamang ang manok. Yan, yung good size po, kung alam po ninyo, yung 0.9 kg, 1 kg, 1.1, 1.2, and 1.3. Pero pagka 1.4 pataas na, kung minsan kasi yung manok natin is malalaki. Gaya sa amin ay mixed sizes kung minsan yung aming kinukuha kapag walang available na good size. Umaabot pa ng 1.8 kung minsan Dahil kung wala nang mabili talaga at yun ang available, yun ang kinukuha namin. Mas maganda na yung mayroon kang ibibintang manok kaysa wala, mga kalakay. Kasi yung karamihan kasi sa atin yung mga sizes yung kinukuha, kumbaga fixed size. Depende po yan sa mga supplier. Mayroon tayong mga supplier dyan na talagang fixed size yung binibigay nila. Pero sa amin kasi marami kaming supplier, kung ano yung mas mura doon kami kukuha. Kaya kung minsan ay good size yung kukuha namin, kung minsan naman ay mixed sizes. Dahil karamihan dito ng mga supplier namin is local dresser. Ang kinukuha nila is live chicken, live na manok na galing mismo sa farm ng Magnolia o di kaya ay Bounty. Yan, kung minsan nakakakuha pa sila ng backyard farming, yun, backyard, may nakukuha sila diyan, mga backyard yun yan. So mixed sizes po yan. Hindi talaga napili yung sizes, pero mas maganda talaga kung yung kinukuhanin ninyo ay yung fixed na size. Pinipili nila yan. I-divide nila yan kung ano yung mga timbang ng mga manok. Kaya dyan magandang kumuha. Pero sa amin kasi kung ano yung available at mas mura, doon kami. Kaya
Iba-iba yung sizes ng manok namin, sa totoo lang po. Matagal na namin ginagawa yan. Kung ano yung mas mura, doon kami. Alam nyo po, ang presyo ng manok ngayon na tumatakbo ngayon is 220 per kilo. So, ang presyo nila sa palengke, kung hindi ako nagkakamali, is 260 na po ang per kilo ng manok sa palengke. Kaya sobrang mahal, umaabot na yung halos parang presyo na ng baboy kung minsan. Pero mataas pa rin ang presyo ng baboy. Dito sa amin is 380 ang per kilo ng baboy. Kaya mataas, so pataas ng pataas yung mga bilihin. So yung pag-check natin yan mga kalakay, pwede nyong gayahin, maganda po yung ganyan. 30 pesos po ang presyo niyan mga kalakay. Pero sa totoo lang, kung gusto nyong mag-experiment gaya namin, pwede mga kalakay. Itaas pa natin dahil patas ang presyo eh. So kami, kahapon lang namin sinimulan na 35 pesos isa. Yan, pangalawang araw na ngayon, 35 pesos. Mga kalakay. Nasa inyo na yan. Pero yung 30, yan yung katamtaman na presyo niyan. Pero kung 25 pa ang benta nyo ng ganyan, medyo halos puhunan na lang ang inyong makukuha. Mga kalakay, kapag 25 pang presyo nyo na yun yan. Alam nyo, halos isang taon na yata kaming nagtaas o mahigit pa. Mula nung nagtaas kami ng presyo. Dati 25, matagal na kaming 30 pesos. Ang mga kalaban lang namin kasi hindi talaga nag-adjust ng presyo. Talagang 25 mula pa noon hanggang ngayon. Kami lang ang unang nagtataas. Kami lang ang matapang. Kasi sila kasi ayaw nila na mahihirapan sila sa pagbenta. Kapag pinatataas mo kasi yung presyo, talagang mag-apekto yan sa sale natin. Talagang bababayan. Dahil nga, sabi ng customer pag bumibili, bakit ang mahal na? So kailangan mong i-explain muna sa customer. Yung mga kalaban natin parang ayaw magtaas dahil ayaw nilang ganun ba? Bababa ang sale kasi tumaas ang presyo mo. Ayaw nila ng ganun, kaya dire-diretso, 25, dire-diretso. Alam nyo, sa wakas, nakita ko mga 3 days na, nagtaas na rin sila mga kalakay, 30 pesos na. Samantalang mahigit 1 year na yata kaming nagtaas ng presyo na 30 pesos. Sila 25 pesos pa rin. Pero alam nyo nakita ko na 3 days ago nung namasyal ako, yung mga kalaban natin dyan, 30 pesos na rin mga kalakay. Meron may ilan dyan na mga bayan na ayaw pa rin nilang magtaas. Lalo na pagka dikit-dikit ang pwesto. Halimbawa, magkakalapit-lapit lang, magkadikit-dikit yung mga pwesto. Ayaw nilang magtaas. Meron pa nga kaming pwesto dyan na 35 pesos na kami. 25 pa rin sila. So, wala tayong magagawa. Gusto natin kumita. Sila kasi gusto nilang makabenta Kami kasi gusto namin kumita mga kalakay. Ang taas ng puhunan natin tapos hindi mo patataasan ng presyo. Pwede rin, paliitin mo yung manok. Pero baka sa sobrang liit hindi na makita yung bibili. Hindi niya na makita sa liit yung manok mga kalakay. Pwede. Magikin mo mga kalakay. Pakapalin mo ng harina, yan, di lalaki rin yan. Pero pangit yon. May mga ilan-ilan na ganun ang ginagawa kasi. So nasa sa kanila yon kung ang ganun ang kanilang gagawin. Pero sa amin talaga is standard yung aming
recipe. Standard yung kapal ng coatings niya, standard. Para kang kumakain sa mga fast food, na mga sikat na fast food. At yung lasa, grabe. Kung ikukumpira natin yung lasa, customer na lang makapagbibigay ng magandang feedback. Ayan. Pero kung merong mga empleyado ng mga sikat na fast food dyan na bumibili sa'yo, ibig sabihin ay masarap yung timpla mo. Yan mga kalakay. Kaya, ayan, tuloy-tuloy lang. Mahal ang manok, pero gawan mo ng paraan mga kalakay. Ayan. Okay, maraming salamat mga kalakay. Bye-bye!